Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan, mga kabunyog, mga kababayan. Ito nga po, itong si Alan Peter Cayetano, itong si Caldero Cayetano, ay talaga pong ginawang tanga. Pinagmukhang engot niya yung kanyang sarili. Kadidepensa po dito kay Bato. Si Bato de la Rosa na hanggang ngayon po ay nagtatago, ayaw pumasok sa trabaho sapagkat natatakot po sa arrest warrant po ng ICC na wala pa naman. Ayan. Ngayon, si Cayetano, itong si Caldero, being a very good friend at kapwa DDS na si Bato ay talagang pinagtatanggol. Kaya lang po, alam nyo yung pagtatanggol ni Cayetano dito kay Bato ay nakakatawa. Para din itong si Bato, no, alalahanin natin, bago pa tong mga ingay or ugong-ugong po ng warrant of arrest dito kay Bato, matatandaan po natin na talagang napakayabang ni Bato nung una. Talaga pong saksakan ng hambog. Parang si Digong, ano? Sinabi niya pa kay Trillanes noon, anong sabi niya kay Trillanes? Sige, talagang get it on, di ba? Anuhin daw siya, talagang ipa-arresto daw siya ng ICC. Hinahamon niya po si Trillanes noon. Di ba? Ngayon, talagang gigil na gigil si Bato noon at feeling niya talaga hindi siya maaaresto ng ICC. Pero ngayon po iba na ang tono ni Bato hindi lang iba ang tono. Nagtatago. Sapagkat nakita ni Bato yung nangyari sa kanyang boss na si Rodrigo Duterte kung saan inaresto po sa bisa po ng warrant of arrest ng ICC at dinala po sa dahig. At ngayon ay nakakulong. Kaya nga yung sinasabi ni Bato na, make my day! Make my day! Tingnan nyo mga kababayan, ganito ang pattern nitong nila Duterte, nila Bato. Maghahambog sila, magyayabang sila, maraming mga papalakpak na tao. Wow, ang tapang! Wow, ang husay! Hindi natatakot. Kapag sila ay nasa kapangyarihan. Kapag alam nila na lamang pa sila. Pero ngayon po, bilog ang mundo, bumaligtad ang mundo, yung yabang ni Bato, ay siya naman ngayong saksakan siya ng duwag. Kumbaga, kinain niya. Di ba, Ma'am Elena Conde, bahag buntot ni Tobats. Hindi nga lang po bahag ang buntot nito Kumbaga, nawala ang buntot. Di ba? Ma'am Ellen Conde, Eliseo Gabito Jr. watching, Sir Kulek, salamat po. Ngayon, eto nga, pinagtatanggol ni Bato, ni Caldero Cayetano, itong si Bato. Dahil mahigit na pong 5 buwan na absent itong si Bato, no? Pero sumasahod. Magkano sahod ng senador? Mahigit 300,000. Dami pa si Raulo didishit, sabi ni Abelina Ballestero, pagkalinawan, di ba? Ngayon, anong sabi ni Bato rito? Ni Caldero Cayetano. Ang sabi ni Cayetano, ito verbatim, kung ano yung sinabi niya, no? Sabi ni Cayetano ganito, klaruhin ko lang yung kay Senator Bato. Lahat ay gusto pumasok siya. Gusto ni Senator Bato pumasok. Yan ang sabi ni Cayetano. Ayaw niyang hindi pumasok. Di ba? Gusto ng minority, pumasok siya. Gusto ng majority, pumasok siya. Anong problema? May threat sa kanya na walang assurance ang gobyerno na maproprotektahan yung kanyang karapatan. Yon! Di nahuli din. Etong si Cayetano, mahusay ito sa mga pagsasalita, no? Malakas din mambudol ito, no? Parang 10K, no? Yung 10K ni Cayetano. Ngayon, ganito ang sinasabi ni Cayetano, no? Kumbaga, gusto daw pumasok ni Bato talaga, yung minority, yung majority, lahat gusto pumasok si Bato.
So, gusto palang pumasok Alan Caldero. Bakit hindi mo papasukin? Ha? Sigurado tayo, nakaka-meeting nyo yan eh. Sinasahuran niya ng taong bayan, yung batugan na yan. Bakit hindi mo ngayon papasukin yan? Ang sinasabi nito ni Cayetano, may threat sa kanya na walang assurance ng gobyerno na mapoprotektahan yung kanyang karapatan. Hindi po obligasyon ng gobyerno na ipagtanggol si Bato sa kanyang warrant of arrest. Hindi po obligasyon ng gobyerno yan. Ha, Alan Cayetano? Anong sinasabi mong i-assure ng gobyerno na mapoprotektahan ang kanyang karapatan? Unang-una, wala namang pumipigil kay Bato na pumunta sa mga korte o hukuman. Ha? Kahit ngayon, isa si Bato sa nagpetisyon sa Korte Suprema, kasama po si Kitty Duterte, tsaka si Pulong, tungkol po doon sa pagkaka-aresto ni Digong. Kino-question po yan nila Bato, ni Pulong, ni Kitty sa Korte Suprema. Kaya lang, hindi pa po naglalabas ng desisyon ang Korte Suprema. So, ano ang sinasabi mo ngayon, Alan Caldero, na i-assure ng gobyerno na poprotektahan si Bato? Ha? Samantalang ang pinatutupad dito ay batas. International law. Pati yung ating batas po, yung ating humanitarian, international humanitarian law natin. 'Di ba? May batas po tayo diyan eh. Ha? Yung international, ano ba ang batas yun? Yung para sa mga international crime, may batas po tayo dyan. Ngayon, nakalimutan ko lang yung RA no? Pero anyway, yan yung ginagamit na batas ng Pilipinas, tsaka yung Rome Statute ng ICC po. Para dito sa mga pag-aresto kay Duterte and possibly kay Bato, tsaka kay Bongo and others. Ha? 'Di ba? Ngayon, ang sinasabi kasi ni Cayetano, ang gusto ni Cayetano, masigurado na si Bato ay hindi maaaresto ng ICC. Yun ang gustong palabasin ni Cayetano eh. Yun yung gusto niyang protection o assurance. Pero ano naman ang obligasyon ng gobyerno para si Bato ay hindi ay protektahan sa paraang gusto nila? Ha? Hindi po ganun yon, ha? Kaya itong si Alan Cayetano malakas mambudol. Ang sinasabi dito, Alan Cayetano, una, protection ng batas, walang pumipigil kay Bato na magpetisyon sa korte. In fact, may petisyon sa Korte Suprema. Sa mga lower court, kung gusto niya magpatawag siya ng forum, magpatawag siya ng press con. Oh, malaya si Bato eh. Hanggang ngayon, wala pa namang arrest warrant. Anong sinasabi ni Cayetano? Na kailangan i-guarantee ng gobyerno yung protection ni Bato. Sipin nyo yan, senador yan. Dating PNP chief yan. Pagkatapos ngayon, natatakot kayo sa sarili nyong anino? Diba? Samantalang nung wala pang warrant of arrest, kay yabang-yabang, mga DDS, kay hambog-hambog. Parang si Duterte, anong sabi? Sisipain yung ICC, gone! Gusto ko na nga magpakulong dyan, sabi ni Duterte, di ba? Matagal na daw niyang iniintay na makulong. Masarap daw doon sa ICC jail, di ba? Sabi ni Duterte yon na gusto niya talaga magpakulong. Kumbaga, iniinsulto ni Digong yung ICC. Iniinsulto niya yung proseso kasi feeling ni Digong siyang hari. Dumating yung time na umikot ang mundo. Wala na siya sa kapangyarihan. Nung inaaresto na ni Torre, kung ano-ano ng paawa, palusot ang ginawa, hindi nakalusot kay Torre. Dinampot, ayun, dinala sa ICC. Di ba, kitang-kita si Digong na parang daga na pati yung kanyang anak doon na si Kitty, yung asawa niyang si Hanilet, pati sila Medalgia, na inaresto na rin di ba? Wala silang naging palag. Ganyan din si Bato sobrang hambog. Make my day. Ito, Bato. Bato. Bato na duwag. Alan Cayetano na mambubudol. Parang pinalalabas pa ngayon ni Cayetano na inaapi si Bato. Walang umaapi kay Bato. In fact, ang naapi dito,
Kaya may kaso yan sa ICC, yung mga pinapatay, yung mga pinapatay na tao, na mga pobre, na hindi nga nabigyan man lang ng due process eh. Kaya lumapit sa ICC, libo-libo na mga pamilya ng mga biktima. Tapos ang kinakampihan nitong kalderong ala na ito ay yung kanyang kasamang DDS. Sa bagay, ito namang si Alan Cayetano, ito yung, alam niyo, nagkukot pa to ng Bible. Ha, Alan Caldero, sabi mo, ambassador ka ni Jesus Christ? Ha? Naniniwala ba kayo dyan mga kababayan na itong si Alan Cayetano ay ambassador daw siya ni Hesus Kristo? Pero ang pinoprotektahan, si Duterte. Ang pinoprotektahan, si Bato. Di ba? Ito ba ang ambassador ni Hesus Kristo? Eh, ibang Jesus ang kilala nito. Di ba? Ha? Sa totoo lang po mga kabunyog, mga kababayan. Kaya nga, alam nyo, mayroong petisyon si Bato kasama sila Polong at Kitty sa Korte Suprema. Malaya si Bato magpetisyon. Kahit ilang petisyon ang gawin niya sa korte, sa hukuman, walang pumipigil kay Bato. Ang pumipigil kay Bato ay yung kanyang kaduwagan. Dahil alam niya, anytime, ay aanuhin siya. Anong tawag doon? Yung bibiglain na lang. O, di ba? Kung anong itinanim siyang aanihin. What comes around, goes around. Di ba? Ganun yun eh. Karma. O. Good evening, Sir Kulek, sa lahat ng kabunyog. Salamat, Ma'am Mila B. Anino ng Maasin, Iloilo, no? Ma'am Mila B. Anino, no? Emmanuel Sabasan, itong si 10K kapag nag-live yan, puro sa Biblia sinasabi. Kaya nga, puro Biblia, ambassador ni Kristo, ambassador ni Bato ito eh. Walang yakang Cayetano ka. Pati si Kristo ginagamit pa eh, no? Anyway, ito po, para malaman nyo lang mga kabunyog, mga kababayan. So sabi niya, kailangan ng protection ni Bato. Oh, bakit? Inalisan ba ng karapatan si Bato? Ang sinasabi kasi ni Cayetano dito, baka pag nandiyan na yung warrant of arrest, madidigong din siya. Pasensya kayo. Kung yan ang batas na dapat i-apply sa inyo, so be it. Kung madidigong din itong si Bato, ibig sabihin, bibit-bitin din to. Ha? Kasi, nagpetisyon naman kayo sa Korte Suprema, wala pa namang desisyon ang Korte Suprema. Maliban na lang, kung magdesisyon ang Korte Suprema, sasabihin, yung ginawa kay Duterte ay mali, ay labag sa batas, ay dapat ganyan, yun ay susundin ng gobyerno. Pero hanggat walang desisyon ang Korte Suprema dyan, kung ano yung unang ginawa, gagawin uli yun. Kung anong ginawa kay Juan, gagawin kay Pedro. Di ba, Alan? Walang special. Ha? Ngayon, magano kayo sa Korte Suprema, di ba? Kaya yung protection ng batas, walang pumipigil kay Bato. Magpetisyon siya hanggang gusto niya. Pero dapat obligado si Bato na pumasok. Kung ako nga po, una dapat tanggalan ng sahod yan. Pangalawa, tanggalin na rin yan bilang senador. Alan Cayetano, di ba? Tignan nyo, ang sabi dito, so hindi po voluntary ang pag-absent ni Bato. Ibig sabihin, napipilitan lang si Bato na umabsent. Yan po'y duwag. Make my day. Anong sabi niya? Make my day, Trillanes. Ngayon, kinakain niya na yung ano niya eh. Kinakain niya po yung salitaan niya. Ganito kaduwag itong mga ito. Tignan niyo si Duterte. Bago yung mga arrest warrant ng ICC, niluluko-luko lang ni Duterte yung pong mga hearing sa Congress, niluluko-luko niya lang. Sabi niya, gustong-gusto niya makulong sa ICC. Kumbaga talagang lahat ng kahambugan. Yun, dumating na ang panahon na siya'y inaresto. Anong sabi kay Torre? Anong sabi ng mga alipores ni Duterte? Matanda na, marami kailangang iinom ng gamot. Maawa naman kayo. Sabi ni Hanilet. Sabi naman yung si Midalgia, ano naman yan? Ang dami-daming kriminal, ba't ito ang inuhuli nyo? Samantalang nung nasa Hong Kong, malakas pa sa 7 demonyo, si Duterte.
Tapos nung uhulihin na, paawa na. Kailangan daw ng doktor, marami daw gamot. Malakas ka pa sa 7 demonyo eh. Bago yung ICC warrant of arrest eh. Parang si Bato, make my day. Gigil na gigil si Bato. Akala kasi ng mga ito, hindi darating ang araw ng pagtutuos. Akala nila habang buhay silang makapangyarihan. Alan, kanino ka nagdadasal, Alan? Walang hiya ka, wala kang pakialam sa mga humihiyaw ng katarungan ng mga libu-libong biktima. Yan ang problema dito kay Alan. Ambassador to ni Judas. Hindi ka ambassador ni Kristo. Ambassador ka ni Bato at ni Judas, ha? Alan Cayetano. Hindi talaga voluntary kasi nagtago siya at walang may gusto nun kundi siya lang. Sabi ni May Silaya. Ngayon, kailangan ba i-assure ng gobyerno na hindi siya maaresto? Hindi Ang obligasyon ng gobyerno ay ipatupad yung batas. At kung ano yung batas, edi yung ating batas po laban sa crime against humanity. May batas tayo dyan i-search ko nga yung batas sa crime against humanity po ng Pilipinas. Yun ang ginagamit dito na batas Yung crime against humanity na batas ng Pilipinas, kasama po yung Rome Statute. Diba? Para sa inyo po i-search natin. Yan Para maliwanag na ang mga ginawa kay Duterte ay naayon sa batas. Yun. Ito po, Republic Act number, mabilis lang talagang Google, Tayo, wala tayong fake news Republic Act number 9851. This act shall be known as the Philippine Act on Crime Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crime Against Humanity. Maliwanag, may batas na ginamit para pagbasihan ng pag-aresto kay Duterte. Local na batas at batas internasyonal. Rome Statute at itong Republic Act 9851 known as Philippine Act on Crime Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. So, naaayon sa batas. Yan din po itong batas na ito at yung batas ng Rome Statute ang ia-apply din kay Bato. Ia-apply din ito kay Bongo. At kung sino pang mga kailangan pong arestuhin ng ICC. Ito ring batas na ito ang i-apply. Ngayon, kung sa tingin nila Bato, nila Alan, ay mali ang implementasyon po ng gobyerno ng Pilipinas dito sa mga batas na ito, ay malaya naman silang magpetisyon sa Korte Suprema. In fact, meron na nga silang petisyon. Wala pa lang sagot o desisyon ang Supreme Court. Walang pumipigil kay Bato. Kaya yung proteksyon ng batas ay nandyan pa rin. Walang pumipigil kay Bato na magpa-presscon siya, maglupasay siya sa kalsada hanggang gusto niya. Pero ang gawain niyang pagtatago ay kaduwagan. Kala ko ba matapang yan? Kaya tama ka dyan, Odi Guzman. Odi Guzman. Hindi nila akalain yun na bigla sila pag-aresto kay Digong kasi alam nila malakas sila. Pero mas powerful ang may kapal. Diba? Tama ka dyan, Odi Guzman. Yan liwanag Sabi nga sa batas na to, kapag daw may mga ganyang, pag daw may arrest warrant galing sa isang international court, ay pwede daw ibigay ng Pilipinas ang nasasakdal. In this case, ang nag-issue po ng arrest warrant ay ang ICC. Liwanag sa batas Ngayon, kung hindi kayo sang-ayon dyan, Alan, questionin nyo. Sumama ka sa petitioner. Kinwestiyon na nga nila Kitty, ni Bato at ni Pulong Kaya lang, intayin nyo ang desisyon ng Korte Suprema. At kung walang desisyon ng Korte Suprema, ganun pa rin ang gagawin. Kaya nung sinasabi mo, Alan, yung interpretasyon mo ng batas ay interpretasyon mo. Mambubudol kang Alan ka. Kaya marami kang naluluko. Kasi ang gusto ni Alan Cayetano, yung batas na sinasabi niya
ayon sa kanyang interpretasyon, ay pumabor. Ay pumabor kay Digong, pumabor kay Sara, pumabor kay Bato, pumabor kay Bongo. Yan ang gusto ninyong batas. Para ka rin si Marcoleta. Yung batas na gusto ninyo, na sa interpretasyon nyo, ay pabor sa inyo. Pag hindi pabor sa inyo, para sa inyo, ay labag sa batas. O, di ba? Ganun yun eh. Manloloko ka pa, Alan eh. Ambasador ka talaga ni Judas. Ang dami mong niloloko na tao. Ang liwa-liwanag ng batas eh. Ha? RA, ulitin ko, teka, lasam na. Ang liwa-liwanag ng batas, RA, Republic Act number 9851, tsaka Rome Statute, ang liwa-liwanag. Pag may international arrest warrant, ang international court, ay pwede na ibigay ng gobyerno. Tapos sasabihin mo, ganito dapat ang ginawa. O, ikaw na. Ikaw na, Alan. O, bakit? Ikaw masusunod? Kayo masusunod? Gusto nyo kayo masusunod lagi? Hindi kayo masusunod. Tapos na yung anuhan nyo, yung kapangyarihan ng mga Duterte. Di ba, Alberto Taroy? Good PM po, Sir Kulex, watching from Project 8, Quezon City. Kaya si Alan ay ginagawa niya talagang tanga ang sarili niya. Para lang ipagtanggol si Bato. Sumasahod nga yan eh. Dapat nga yan, tinatanggalan ng sahod yan eh. Mahiya naman kayo sa mga manggagawang Pilipino. Tignan nyo po. O magle-Labor Day na sa May 1. Araw ng manggagawa. Ang isang Pilipino, manggagawa. Ang isang araw na sahod, 695 sa NCR. Minimum wage. O, di ba? Si Bato, mahigit 300,000. Libre opisina, transport, pagkain, mga staff niya, lahat po yan. Sagot ng buwis ng taong bayan. O, absent. Sipin nyo yan. Absent. Dahil lamang natatakot siya doon sa sarili niyang multo. Anong paki namin kung aarestuin ka ng ICC? Hindi naman namin ginawa yan. Kasalanan mo yan. Alan Cayetano, kasalanan niya ni Bato, kasalanan niyo yan. Huwag niyong isisi sa taong bayan yung ginagawa sa inyo. Kasi kayo ang gumawa niyan. Hindi lang sila sanay kasi na ina-apply ang batas sa kanila, mga kabunyog, mga kababayan. Sa totoo lang. Diba? Kaya kung gusto mo talaga, Alan, na pumasok si Bato, edi papasukin mo. Marami ka pang sinasabi. Alam naman namin na hindi papasok yan kasi takot yan. Takot yan, Alan. Parang kaldero mo din yan eh. Mahusay kayo magpalusot. Nancy Senisa, good evening po, Brother Kulex at mga kabunyog. Oh. 'Di ba? Edgardo Abrugena nanonood sa atin. Ray Villa. Oh, sa si Dilima, anong si Dilima? Si Dilima na-acquit. Ang mga kaso hindi nagtago, Ray Villa. Huwag kang tatanga-tanga, Ray Villa. Si Dilima hindi nagtago, hindi nag-alaroke na nanghihingi ng asylum o nag-alasaldico. Hindi nagtatago na kagaya ni Bato, hindi nagyabang na kagaya ni Digonggong. Si Dilima, nung aaresto nagpa-aresto. At lumaban po ng parehas hanggang sa nanalo sa hukuman. 3 kaso na imbentong kwento. Mismong mga testigo ni Duterte bumaligtad at nakonsensya. O, di ba, Ray Villa? Ano sinasabi mong si Dilimaw ibalik sa kulungan? Ibalik mo yung katinuan ng utak mo. Itong mga DDS na ito. Oh, puro kayo puro kayo kahambugan Puro kahambugan yung tatay ninyo, si Bato. Pero pag nandyan na, puro tago naman. Parang si Sara, sasagutin ko ang mga akusasyon. Sasagutin. Pero hindi naman sinasagot. Diba? Hindi naman sinasagot. Puro petisyon sa Korte Suprema. Diba? Sa totoo lang po tayo. Good eve Kabunyog, Joseph Mabalay. Alan Gorobat, dapat di na sumasahod dyan si Opaw. Kala mo sinong matapang, takot naman pala. Ang mga manggagawa pag nag-absent nasususpindi. Pero bakit si Bato hindi nasususpindi? Sabi ni Jose Suniel Ungriano Jr. Kaya nga tayo, Kabunyog Jose, no? Kabunyog Alan. Gusto natin,
Tanggalin na yan sa pwesto, hindi lang tanggalin ang sahod niyan. Kapal ng mukha niyan. Alan Cayetano, kapal ng mukha ninyo. Napakakapal ng mukha ninyo, Alan Cayetano. Sa totoo lang. O, Lilia Libres Mangko, long live, fight, fight. O, di ba, Ma'am Lilia? Salamat ha. Watching from Cavite. Saan po kayo sa Cavite, Ma'am Lilia Mangko? Arnel Braga, Tangayan, DDS na yan. Kakatapado, watching from Los Angeles, California. Salamat, Sir Kakatapado. Pilipi Uminga, Kawatan Boy, 10K, dami nyo bola. O. Remy Lagman, tama ka, Sir Kulex. Good evening po. Virgie Berdul Jensen, mga hambog nga, Kulex, atapang atago. O, di ba? Totoo yan, atapang atago. O, ngayon, may ambassador na itong si Bato. Si Alan Caldero, ang ambassador ni Bato. Di ba? Dapat yun ang title ni Alan. Ambassador ni Bato, Alan Caldero. O, di ba? Sasabihin mo, ambassador ka ni Jesus Christ? Pinagkakaitan mo ng katarungan itong mga libu-libong pamilyang humihiyaw ng katarungan. Napaka-hudas talaga. Alita Donasco Bibangco, Sir Kulex, may jurisdiction ng ICC sa pagkakahuli kay Duterte. Dahil sa mga crime niya against humanity, pero walang jurisdiction ang SC sa ICC. Kaya nga eh. Oh, sinasabi din niya ng mga legal expert, kahit magdesisyon pa ang Supreme Court, ang tanong, kikilalanin ba yan ng International Criminal Court? Di ba? Yan ang mga legal question dyan. Kaya anyway, mukhang tanggap naman na ni Digong na doon na siya mabubulok. Kaya lang, syempre, nakikita ni Bato yung nangyari sa kanyang boss Digong. Yun din, alam ni Bato ang mangyayari sa kanya. Sa ayaw nyo at sa gusto mga DDS, gugulong ang katarungan eh. Wala kayong magagawa. May panahon talaga ng paniningil. Taga Bacor ka, Ma'am Lilia Mangko. O di ba? Lowell Molinos Bilyan. Pataka doon, pataka. Anyway, yun nga. So, nag-comment lang tayo dito kay Caldero. Kung gusto mo Caldero na pumasok si Bato, papasukin mo. Pero kung ayaw mong pumasok yung absinero mong kaibigan, mag-resign ka na, pag-resignin mo na rin. Sabay na kayong mag-resign.